Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Basco, Batanes, isa sa mga lugar na matinding napinsala ng Bagyong Julian. Pinangunahan ng Pangulo ang distribusyon ng ayuda sa mga residente ng Batanes. Batay sa datos, mahigit 7,000 pamilya o mahigit 21,000 individual ang apektado ng Bagyong Julian. Idineklara ng pamahalaang lalawigan ng Batanes ang pagsasailalim nito sa state of calamity dahil sa tindi ng pinsalang tinamo ng lugar. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon maganda na. Nung nakaraang 2 araw hindi maganda. Pero ngayon at last kaya kami nandito para matignan kung ano ba talaga yung inyong mga pangangailangan. At mabuti na lang at bago dumating yung bagyo ay nakapagdala na kami ng libo-libo na food pack. Kaya nung pagdaan ng bagyo nakapag-distribute kaagad. Ngayon ang susunod second round na. Yes, sir. Second round na ng food pack. Tapos ngayon ginagawa na natin yung mga intake na yung para yung mga nangangailangan ng AKAP, ng tulong kung ano man ang tulong na kasi pagkatapos ng food pack yung iba-ibang pangangailangan ng mga ibang pamilya bawat bahay kaya kailangan magbigay na kami ng cash, so magre-release na tayo ng tigte 10,000 bawat household. Dinagdagan ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong. Ang Office of the President naman magre-release kami ng 25 million para sa inyo. Ang susunod na kailangan namin gawin ay yung pagkatapos nito yung sa pag-rebuilding. Dahil nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay talaga lalo na yung mga kahoy, yung mga talaga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Nasimula na ng province na magbigay ng yero at saka kahoy at saka ito mga 2x2 para at least meron na tayo magawa. Pero hanggat may kailangan, sabihan nyo lang kami. At nandito na si Governor, nagre-report sa akin, pinapadalang kami ng video. Nakita namin kung gaano kalakas. Hindi nga makalabas ng bahay ang Governor ninyo. Sabi niya, hindi pa, inaantay namin na wala. Pero masyado kayong nagustuhan ng Julian, ayaw kayong iwanan. Isang araw, tapos bumalik pa. Talagang siguro maganda rito masyado sa Batanes, kaya ayaw umalis yung bagyo. Pero hindi bale. Meron din kaming dala para sa tubig. Yung nakikita po ninyo na mga balde-balde yan, may filter po yan. Kaya yung balde, lalagyan natin ng kahit na anong tubig. Huwag lang maalat. Basta't yung tubig, kahit na hindi malinis, paglabas po niyan sa filter, pwede nang inumin. Kaya sa isang balde na ganyan, kayang magpainom ng tubig ng mga 100 tao sa isang araw. Kaya marami kami ipamimigay na ganyan para meron naman kayong water supply.
Yeah, ito. Ito yung, meron dito, meron kinakabit dito. Dito, may filter na kinakabit dito. Tuturuan kayo. Tuturuan kayo ng mga DSW. Ito yung buo. Ito, yan. Paglabas ng tubig dito, malinis na. Pwede nang inumin. Para makasiguro kayo, pwede nyo rin pakuluan pa muna. Para siguradong sigurado. Pero iniinom namin yung lumalabas dito, hindi buhay pa kami. Kaya okay lang. Sige, good luck sa inyo. Kung anong kagaya ng akin nasabi, kung ano pa yung pangangailangan ninyo, patuloy naman ang aming pagdala. Magdadala pa kami ng food pack ulit. 14,000. Yung unang naipadala ay 14,000. Na-release mga 7,000 na food pack. Magra-round 2, ubusin na namin yung unang 14,000, may parating na 14,000 pa. Tapos susunod na doon, ang susunod na ron ay yun na nga, yung cash assistance na. Para meron kayong pambili, yung mga gamot, yung mga para sa mga bata, yung pagkain, yung kung may sanggol, kung meron kayong mga baby powder para powdered milk para sa mga bata, yun lahat yan. So para nasa sa inyo na, may hawak na kayong cash. Okay, good luck sa inyo lahat. At kagaya. Okay, sige. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Education o DepEd, mga guro at iba pang ahensya ng gobyerno na magtulong-tulong sa pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nakasalalay sa kanilang kamay ang kinabukasan ng bayan. Anya malaki ang kanilang gampanin para mapaganda ang edukasyon at magbigay ng suporta na kakailanganin para mahubog ang mga kabataan. Ipinangako rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang guro sa public school ang magre-retire ng Teacher 1 o entry-level position. Kasabay ito ng pagtitiyak na palalaguin ang career ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa tulong ng Expanded Career Progression o ECP system. Pakinggan ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kaniyang pagdalo sa 2024 National Teachers Day Celebration. Bagong lahat, simple lang pagbabati po. To our teachers in public and private schools, Happy Teachers Day. Babatiin ko rin ang First Lady. Dahil nga, bukod sa kanya pagiging abogado at may bahay, isa rin po siyang guro ng kursong abogasya. Kaya naman, kaisa ninyo ang ating First Lady na nagdidiriwang ng okasyong ito. So pag nakikita ko siya, when I see her sitting there checking papers and preparing her lesson plan and preparing for her lectures, it also makes me think about my own time when I was in school. And when we look back on that, we think about the classmates we spent at our breaks with, the courses that we enjoyed and dreaded, and most importantly, the teachers who had recognized our potential before anybody else did. Lahat siguro ng kahit na sino na dumaan sa eskwela, may naaalala, isa, dalawa, tatlo na teacher na hindi nila makalimutan habang buhay. Ako meron akong ganyan. Na na-inspire ka. Na siyempre, iniisip mo sa eskwela, gusto mo maglaro. Pero sasabihin sa'yo, hindi, tignan mo ito, may inspire ka. At pinaganda ang performance mo sa eskwela. Lahat tayo may ganun. From our first steps to the classroom, to our first leap of faith into the world. You teachers did not just impart the wisdom necessary for us to flourish, you have also instilled in us the values that guide us through life's challenges. Without your dedication, we would not have a future worth celebrating. As we mark the culmination of the National Teachers Month, we honor the tremendous efforts that teachers have made over the years. But we cannot ignore the difficult realities that teachers face.
the constrained resources and the personal difficulties your students bring into the classroom are just few examples. Just last month, we met two teachers who have gone above and beyond the call of duty to improve the life of their students. Teacher Kyle David Atienza of Marinduque brings learning to life with his rolling blackboard, reaching both in-school and out-of-school learners through the outreach and free literacy sessions. Andyan din, Davao City, Teacher June Elias Patalinhug promotes innovation in the classroom. Through his project Kahig, he not only offers essential remediation, but also provides school supplies and nourishment to the children that are in need. Pag pinag-uusapan natin ang mga sakripisyo ng mga teacher, hindi natin makalimutan, kung maalala ninyo nung pandemya, nung lockdown, naabutan tayo ng graduation na nasa lockdown. At kaya kung lockdown, walang commencement exercise. Ngunit dahan-dahan nababalitaan natin yung mga teacher, dahil naawa naman sila sa kanilang mga graduate, pinupuntahan sa bawat bahay ng bawat graduate. Para naman yung bawat graduate, magpupustura, mag-aayos, may konting stage, may konting handa, may picture, binibigay yung diploma. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Teacher lang gumagawa niyan. Ibang tao di ginagawa. Teacher lang gumagawa niyan. Tapos, bukod pa ron, tayo sa probinsya. Nung tumagal kami sa probinsya. Pagka may okasyon, pagka may piyesta, pagka may malaking birthday, pagka may VIP, may mga big shot na darating. Anong gagawin ni Mayor? Tatawag. Si Superintendent, tawag mo. Kailangan, yung mga teacher, maghanda tayo. Gagawa tayo ng dahil may bisita. Nakakikita mo yung mga teacher, yan, nakakanda sugat-sugat na yung mga daliri, kakatamtax dun sa tablecloth para para pagandahin, para naman pagandahin yung kakainan ng VIP, di ba? Tapos dun sa loob ng kusina, makita mo yung mga teacher, nako, tune-tuneladang pansit ang linuluto. Sabi, ba't ang daming pagkain? May bisita, nakakaya, baka maubusan. Wala na sa pag-teacher yun. Kaya I think I'm safe in saying that not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you. Yung ganyang klaseng teacher, with everyone who are gathered here today, you are proof that no matter what the challenges our education system faces, we will prevail. Malakas ang loob natin dahil alam natin nandyan ang ating mga teacher. It's because of your passion, your innovation, unwavering dedication that I hold the firm belief that despite odds, we will push forward. In my recent SONA, I emphasized that supporting teachers is one of this administration's key priorities. We are committed to ensuring that you have ample resources to teach, whether by additional materials, reducing non-teaching reducing non-teaching responsibilities. So in line with that commitment, we have implemented several measures that will transform the lives of our 860,000 public school teachers. This year, I signed implementing rules and regulations for Executive Order number 174 to bring more opportunities for your career advancement and professional development. No public school teacher will be retiring as Teacher 1 anymore. We have also streamlined the career path for public school administrators to lay the groundwork for school leaders rising from the ranks of master teachers. With this flexibility to move between classroom teaching and school administration, you can grow professionally, explore new roles, and assume leadership positions. On the other hand, we signed the Kabalikat sa Pagtuturo Act,
which allots a tax-free teaching allowance of 5,000 pesos this year for the purchase of supplies and materials for your teaching. This will increase to 10,000 pesos in the next school year. We do not, sa aming pananaw, hindi ang tingin namin dito, hindi ito financial aid. Ito ay nakakasiguro. This makes sure and ensures that you have the tools that are necessary for your effective teaching. I have also signed Executive Order number 64, which provides for an increase in government employee salaries, including that of our teachers, and delivery of medical allowance worth 7,000 pesos. Furthermore, the personal accident insurance policy of the GSIS safeguards your security amidst the day-to-day challenges that you face as our professionals. DepEd Order number 005/2024 was likewise issued. One of its provisions is the fair and equitable distribution of teaching load. Public school teachers will be properly compensated once they exceed the prescribed 6 hours of classroom teaching every day. We are instituting these measures to foster a more balanced and conducive work environment for our public school teachers. Allow me to narrate some stories which attest to the transformation that these efforts brought to our educators. Ma'am Zoraida, a teacher from La Union, shared that the increase in salary and medical allowance has given her peace of mind. She and her fellow teachers can now focus on teaching, knowing that the government has recognized their value and their hard work. Teacher Joanna from Negros Occidental shared that our assurance that no teacher will retire as Teacher 1 has boosted her morale in the profession and give her hope for advancement. It is not just a recognition of our teachers' dedication, but also a testament to our shared commitment to empowering our educators. Finally, a teacher from Abra, working in one of our last-mile schools, Ma'am Narian, mentioned that through the school building program, now she has a safe, comfortable space where her students can learn without distractions. So as we lay down the groundwork for a more resilient sector, I enjoin DepEd Secretary Sani Angara, along with our government agencies, to continue improving the quality of education, uphold the rights of our teachers, and adapt to the ever-evolving needs of our economic landscape. To our teachers, keep shaping our students who will not only face the uncertainties of today, but will also embrace the opportunities of tomorrow. Our future rests in your hands. This administration trusts that you will help us build the bagong Pilipinas that we all aspire to achieve. Once again, Happy Teachers' Day. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Aabot sa mahigit 2.6 na milyong mag-aaral ang apektado habang 85 milyong piso ang pinsalang natamo ng mga paaralan dulot ng pananalasa ng Bagyong Julian. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Tinatayang aabot sa mahigit 2.6 na milyong mag-aaral ang apektado habang nasa 85 milyong piso naman ang pinsalang natamo ng mga paaralan dulot ng pananalasa ng Bagyong Julian. Batay ito sa ulat ng Department of Education mula sa 8,200 paaralan sa 37 dibisyon sa 5 rehiyon sa partikular na sa Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Calabarzon. Mula sa nabanggit bilang 22 sa mga apektadong paaralan, ang binaha 23 ang kasalukuyang ginagamit na evacuation center habang nasa 14 ang totalidad
damaged at 100 ang partially damaged. Nakasaad pa sa ulat ng DepEd na nasa mahigita 130,000 mga guro at non-teaching personnel ang apektado rin ng kalamidad. Batay naman sa ulat ng Office of Civil Defense, pinakamatinding napuruhan ang mga paaralan sa lalawigan ng Batanes mula sa pananalasa ng Bagyong Julian, kung saan maraming istruktura ang nawasak ng bagyo. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mas mahusay na automated election system para sa 2025 midterm elections, tiniyak ng Miro System. Mag-uulat si EJ Lazaro. Tiniyak ng Miro System sa publiko na ang pag-alis ng St. Timothy Construction Corporation o STCC mula sa kanilang joint venture ay hindi makakaapekto sa kanilang pangako na maghatid ng mas mahusay na automated election system para sa 2025 national at local elections. Ayon sa Miro, bagamat tumulong ang STCC sa pagsunod sa mga itinakdang regulasyon, hindi sila kasali sa pag-develop ng mga voting machine o services na gagamitin sa susunod na halalan. Binigyang diin ng Miro na ang kanilang paghahanda ay kasalukuyang ahead of schedule, kung saan kanila nang naihatid ang 50,000 automated counting machines o ACMs kasama ang mga election peripherals at mga bagong printing machines. Kasalukuyan na rin sinasanay ang mga technicians, itinayo na ang 110 repair hubs sa buong bansa kasama ang mga servers upang masiguro ang maayos sa operasyon sa 2025. Sa kabila ng pagbabago sa mga local partner ng Miro, sinabi nito na mananatiling buo ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng mas maayos na automated election system para sa mga Pilipino. Ito ang naging pahayag ng Miro matapos umatras ang SCCC sa joint venture dahil sa mga balita na magpa-file sa kandidatura ang may-ari nito para sa susunod na halalan. Para sa halalan 2025, ito si EJ Lazaro para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Medium-term fiscal framework makakamit ng Pilipinas ayon sa Department of Finance o DOF. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Tiniyak ng Department of Finance sa International Monetary Fund o IMF mission team na nakafocus ang gobyerno upang makamit ang medium-term fiscal framework. Nasa Pilipinas ang mission team para sa IMF Philippines 2024 Article 4 Consultation Mission concluding principled meeting upang talakayin ang outlook for GDP growth, inflation at fiscal indicators, mga paraan para paghusayin ng tax administration at epesyenteng paggasta. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang pagsasabatas ng bagong value-added tax on digital service law ay magdadala ng dagdag na kita sa gobyerno. Ibinahagi din ito sa multilateral organization na maraming hakbang ang sinasagawa upang tumaas ang kita at inaantay na lamang ang pagiging ganap ng batas na mga ito. Bagamat tinapyasan ng bahagya ng IMF ang growth outlook for 2024 at 2025, mananatili pa rin na fastest growing economy ang Pilipinas sa rehiyon. Umaasa ang IMF para sa fiscal consolidation to progress upang makamit ang hangad na paglago ng bansa. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Taas sahod sa 3 rehiyon sa bansa, welcome kay Senador Joel Villanueva, pagsusulong ng living wage para sa mga manggagawa, giniit ng senador. Narito si Nympha Asuncion. Itinuturing ni Senate Committee on Labor Chairman Senador Joel Villanueva na positive development ang pag-aproba ng Regional Wage Board sa Cagayan Valley, Central Luzon at Sorsogon ng taas sweldo sa mga manggagawa sa naturang mga rehiyon. Base sa ulat ng DOLE, inaprubahan ng dagdag na 30 piso sa minimum wage sa Cagayan Valley, 50 to 66 pesos ang dagdag sa Central Visayas habang 27 to 48 pesos naman ang pay increase sa Sorsogon. Ayon kay Villanueva, bagamat ipinagpapasalamat niya ang hakbang na ito ng mga regional wage boards, kailangan pa rin niyang patuloy na suriin kung ang mga taas sahod na ito ay tunay na nakakatungkol sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Bilang chairman anya ng Senate Committee on Labor ay patuloy niyang isusulong ang pagtatakda ng living wage bilang isa sa mga kriteriya sa pagtukoy ng minimum wage. Kaugnay nito, inihain na ng senador ang Senate Bill 2140. Giniiti Villanueva na mahalaga ito para matiyak na ang mga empleyado at kanilang mga pamilya ay magkakaroon ng access sa sapat
sapat na pagkain, pananamit, tirahan, edukasyon at overall well-being. Mula Senado, ito si Ning Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mga nabakunahang baboy kontra African Swine Fever o ASF, 70% na ang antibodies ayon sa Department of Agriculture o DA. May report si Marian Bastasa. Tumaas pa ang antibodies na taglay ng mga baboy na bakunado na kontra African Swine Fever. Ayon kay DA Assistant Secretary Dante Palabrica, halos isang buwan matapos ang rollout ng bakunahan kontra ASF ay umabot na sa 70% ang antibodies ng mga baboy sa 2 farms sa Lubo, Batangas. Nasa maayos din anyang kondisyon ang mga baboy na unang naturukan. Sa ngayon, patuloy ang pagbabakuna ng DA sa natitirang doses mula sa 10,000 emergency procured na AVEC Live vaccines sa iba pang lugar sa Batangas. Una na rin sinabi ng kagawaran na plano itong maging commercially available na ang bakuna kontra ASF bago matapos ang taon. Kaugnay niya na as of October 2 ay umakyat pa sa 534 ang bilang ng mga barangay sa bansa na nasa ilalim ng red zones o may aktibong kaso ng ASF. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Mga Pilipino, ramdam na ang pagbabagong dala ng bagong Pilipinas ayon kay Navota's Representative Toby Tiangco. Magbabalita si Kathleen Forbes. Nagsisimula ng maramdaman ng mga Pilipino ang pagbabagong dala ng bagong Pilipinas ayon kay Navota's Representative Toby Tiangco. Kasunod ito na resulta ng July SWS survey kung saan 39% ng mga Pilipino ang nagsabi na bumuti ang kanilang kalagayan sa buhay kumpara sa nakalipas na 12 buwan. Ani Tiangco, refleksyon ito ng epektibong pamamahala ng Administrasyong Marcos Jr., partikular sa pagpapababa ng inflation, pagpapalakas ng food security, pagpapabuti ng edukasyon, panghihikayat ng mga mamumuhunan at pagpapalawak ng social welfare programs. Gayunman, aminado si Tiangco na marami pa ang kailangan gawin para mapanatili ang magandang momentum na ito. Hindi anya dapat sayangin na magandang umpisa at sa halip, magsilbi itong hamon upang lalo pang palakihin ang numero ng mga Pilipino na magsasabi na mas bumuti ang buhay nila. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iba't ibang veterinary services tampok sa launching ng 2024 World Rabies Day at Animal Welfare Week celebration sa Kalinga. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Na dumaduma veterinary service na ipaay para itimuli iti October 1 iti Kalinga Sports Center kaspasat iti launching ti 2024 World Rabies Day ken Animal Welfare Week celebration. Dahito kat nabaligi ang isiyangkat babaen ti kolaborasyon iti Office of the Provincial Veterinarian ken Office of the City Veterinarian. Dagiti serbisyo anay paay ket pakairamanan iti anti-rabies sa vaccine para iti po sa kinaso, deworming, free vitamins, veterinary medical consultations, ken surgical services, partikular iti castration. Sikun kini Dr. Angeline Tanding iti Provincial Veterinary Office, agrup 140 na pusa kinaso iti nabakunaan iti anti-rabies, agrup siya mapulo iti nakapon, bayat ang maurnong pay dagiti na ikan iti deworming, free vitamins, ken dagiti na check up. Nayon pa iti aktibidad iti dog show, amay saka dagiti highlights ti selebrasyon. Impakita dagiti participating dogs na kasanuda asinanay dagiti akin taraken kanyada. Malaksi da ito na ipaay iti Education Information Campaign mo ng IEC tapno may waragawag dagiti napatag nga impormasyon maipanggap ti kampanya kontra rabies bayat ang may promote responsable a panagtaraken. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Department of Social Welfare and Development o DSWD at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos nagkaloob ng mahigit 10 milyong pisong tulong pinansyal sa mga taga-La Union. Si Glenda Sarak ng RP Agoo sa balita. Naiwaras karigiti benepisyaryo dito'y La Union taagarop sa nga 10 milyon a pisos a balor ti tulong manipod iti DSWD kan iti opisina ni Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Nakibinadang ti provincial a gobyerno ti La Union iti sidong ti liderato ni Governor Rafi Ortega David iti DSWD kan iti opisina ti kongresista tapno maipaayan iti tulong ti innam agasot sa nga 10 katyam a benepisyaryo babaan iti Sustainable Livelihood Program no SLP ti DSWD. Sigon iti pan nakabagi ni Congressman Marcos ani Assistant Secretary of the Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon, Ana Carmela Remigio. Gapoy tagtultuloy apan nakikoordinar ti PGLU iti opisina dakat nagbalin a posible ti pan nakaipaay ti nasao at tulong. Naipaay iti 255 nga SLP Association ti 4,530,000 pesos a balor ti bayad nga 364 nga individual manipod iti na duma-duma a lugar dito'y La Union tinakaawat iti assistance nga adaan iti nagtipon a balor a 5,460,000 pesos. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Glenda Sarak. Calabarzon nakapagtala na ng 554 na kabuuang bilang ng kaso ng pertussis simula Enero 1 hanggang Setyembre ika-14 ngayong taon. Ang detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Nakapagtala na ng 554 total cases ng pertussis whooping cough ang Calabarzon simula Enero ngayong taon hanggang September 14 ayon sa opisyal na tala ng DOH Center for Health Development 4A. Sa nasabing bilang, 37.91% o 210 ang laboratory-confirmed case counts at 62.09% o 344 naman ang clinical case counts. Paalala ng kagawaran ng kalusugan, ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at pagtatakip ng ilong at bibig tuwing uubo o babahing. Idistansya rin niya mga sanggol at bata sa mga individual na mayroong sintomas ng pertussis tulad ng sipon, ubo at lagnat. Idinagdag pa ng kagawaran, alamin ang vaccination status at routine immunization schedule ng mga bata sa pamilya dahil ang pagpapabakuna pa rin niya ang nananatiling pinakamabisang paraan sa pag-iwas sa pertussis. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua Miguel Suarez. Mahigit 30 rebelde sa Eastern Samar binigyan ng trabaho bilang forest guards sa Borongan City. Balita mula kay Daisy Belizar ng RP Borongan. Maabutin 31 nga dati rebelde nga New People's Army ang gindeputize nga forest rangers and city government han Borongan didi ha Eastern Samar. Ini ang kapartihan pitadan gobyerno nga masurapo ang problemahan insurhensiya nga maprotehiran ang kalibungan. Hira in ginhire han lokal nga gobyerno como casual employee nga makarawat intag 220 pesos nga sweldo kada adlaw ha Ilaromit City Environment Office. Labot lahan trabaho ang nasabi nga mga former rebel intatagan liwatin libre nga balay ngan mga programa pan makabuhi. Kung mahinanumduman ang nasabi nga mga FR, in binali kapiyudan gobyerno, pinaagan 78 Infantry Battalion han Philippine Army. Trabaho nira nga bantayan ang kalibungan han syudad ngan paghatagin suporta ha regular nga forest rangers and Department of Environment and Natural Resources ha mga forest protection activity hini. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Daisy Belizar.
Mga pananim na saging ipinamahagi sa Mimaropa sa pagpapaunlad sa industriya ng sagingan sa rehiyon. Si Miriam Basig ng RP Palawan sa balita. Agabot din sa alos 40 karibo nga mga kataniman nga saging alin sa Plant Tissue Culture Facility ang Department of Agriculture Mimaropa ang akapantaw din sa maasosasyon ang mga maniguma sa rehiyon impisa ang 2015 hasta sa dadi. Sa rampangan sa agrikultura, Incon is Science Research Specialist Catherine Castro iyang Banana Tissue Culture and Laboratory Management nga partikular dyan ang ampantaw sa Mindoro pero ing sa salingdang papabaskaganda ang programa sa probinsya ang Palawan. Makunta na ang pagpantaw nga dyan sa mga maniguma ay sa pagtarabiyang handa ang mga empleyado ang Department of Agriculture High Value Crops Development Program. Makunda Castro nga impipilian da ramayad ang mga asosasyon nga andang ing papantawan para masiguro nga maambligan nanda matinlo ang mga pananim sa igseryosong madadason anda mga katuro sa ing apabot nga mga kilalaman. Agalin digi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Basig. Sub-projects ng Kalahi CIDSS o Kalahi Seeds tinurn over sa 36 na mga barangay ng Santa Margarita, Samar. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Opisyal nga gin-turnover sa 36 nga mga barangay sa bungto sa Santa Margarita ang mga sub-projects nga additional financing ug Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ang nasabi nga mga proyekto ang nahimo posible pinaag Kalahi Seeds nga usa nga programa sa DSWD sa pag-asister ni Kenneth Angelique Dongon ngan Municipal Area Coordinator Joy Magsumbol. Ngan panginahanglan nga ginaatubang sang kada barangay san bungto ginbuhat turnover san mga sub-projects sang Kalahi Seeds kasumpay san manilampuson nga pag-implementar usa ini nga pitad pagpatuman san hingyap san Department of Social Welfare and Development DSWD nga mabuligan ang mga residente agi san mga proyekto nga direkta nga nakakabaton san ira panginahanglan. Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Surigao del Sur, Philippine National Police o PNP may nakalatag na security plan para sa buong panahon ng filing ng Certificate of Candidacy o COC. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Adunay nakahanay nga security plan ang kapulisan sa Surigao del Sur sulod sa 8 kaadlaw nga filing of Certificate of Candidacy o COC gikan niadtong Oktubre 1 hangtod sa 8 sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Police Colonel Harry Domingo, Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office, gipamahayag niya nga nakapatawag na siya og command conference sa 19 ka mga chiefs of police samtang niadtong Miyerkules, Oktubre 2, nagpaigayon usab ang Police Regional Office 13 o Command Conference sa pagpangulo ni Police Brigadier General Alan Nazaro. Sumala pa ni Colonel Domingo nga kabahin sa mga aksyon nga gihimo nila maong pag-assign og kapulisan sa matag Comelec Office. Gani gibutyag ni ini nga sukad sa pagsugod sa filing period nahimong malinawon ang tibuok probinsya. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Filipino Brand of Service Training isinagawa ng Ministry of Trade, Investments and Tourism o MTIT Sulu sa kanilang mga tourism stakeholders sa lalawigan. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo.
Piaos and Ministry of Trade, Investment and Tourism atawa MTIT suluin pag-anad hal Filipino Brand of Service Basic Excellence Training. Timao doon hayni in mga tourism officers in pakanya local government unit, iban partner stakeholders in UPI sa tourism sector. Kaya bahagi hinagdar sa Sapan, Provincial Directors in MTIT Sulu, magsudin ni kabahagi iban hikapakita in Brand of Service in Raayat Filipino amon nga kilahan bilang hospitable. Di makakandwa adlaw in pag-aanad amo intiauran si mga panaywanan nila ha regional office. Habay tayo sa Sapan, bidda indayaw, iwan pag-ayura sinbang sa sug ha mga bisita nila inin mabaya nila hika paragbus si mga partner stakeholder kayon day sa bahaso paya maabi-abi magbalik maripa binaybayan in mga sila nakabisita na nakauna. Mahal ka in training ini aki sa Sapan bilang in Sulu si masamburay sa Bihaon iwan kikilana bilang tourist destination. Tengha RP Huloy, Loiza Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa warag ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza, magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.